Sunod-sunod niya. Ito, makita natin. Ayun, another MAC address. Dito na naman. So, ito yung mga customers nyo. Naghuhulog. Nag-turn off siya ng kanyang coin slot. Hello guys, magandang araw. So, ang topic natin for today is all about piso Wi-Fi clients na, yun nga, may pagka-scammer. So, nasasabi kong scammer kasi may iba kasing mga dishonesty na nangyayari sa paghuhulog nila ng barya nila sa ating bento. May personal encounter din kasi ako nangyari noon na, yun nga, it's the same customer na naghuhulog na nagsasabing, yun nga, 5 pesos yung hulog ko, bakit ano lang, 29 minutes lang ng ang binigay na oras ng bendo. So, noon, ang ginawa ko, sige po ma'am, walang problema. I-adjust ko na lang po yung time nyo. So, umabot kasi sa point na parang same customer, isolated case, walang ibang customers na nagre-reklamo, siya lang po talaga. So, doon ko na talagang iniisip na, paano ko kaya malalaman sa system ng ating piso Wi-Fi na kung talaga bang naghulog siya nung ganitong oras o ganitong araw, para naman panatag yung loob natin kasi nagne-negosyo tayo, tapos ang nangyayari parang nagbibigay lang tayo ng oras. So i-share ko dito sa video on the spot kung paano po natin ma-check. For example po, puntahan lang natin tong ating software. So, dapat nakakonect pala tayo sa ating Bendo Wi-Fi. So, tanggalin ko muna itong TNT kasi naka-data ako. Search ko lang muna yung SSID na aking piso Wi-Fi. So, dito ang SSID ko po is yung 5th point piso Wi-Fi 5G. Hintay-hintay lang tayo ng ilang saglit. So, naglo-loading siya, no? Habang hinihintay natin, so medyo i-recap ko lang yung nangyari. Si customer, yun nga, palagi siyang nagrereklamo. So, may mga tauhan din ako doon sa tindahan kasi na nagsasabing, "Oy kuya, si customer, tawagin na natin customer A, si customer A palagi na lang nagrereklamo. Walang araw talaga pag maghulog siya ng barya, may reklamo siya." Tapos yung mga sensitive type na customer na tinatry mo na masolusyonan yung problema, pero yung para bang sila pa yung galit. So dito tuturo natin kung paano natin maiwasan yung mga ganong mga customers. So hintay-hintay muna tayo mga katek, talagang naglo-load ngayon yung ating LPB. Story ko na lang din mga katek. Meron din kasi yung nangyaring share ko lang. Hindi ko lang ipapangalan yung tauhan ko na yun. Dati-rati nagbebenta din kasi kami ng mga voucher na yung may code na English, direct sila sa Bendo kasi may ibang customers kasi gusto mag-avail more than 30 pesos for example. So ma-avail nila yung 100 pesos. Sabihin na natin 1 week yun siya na unli nila na surfing doon sa Bendo natin. So may access sila doon. So ang ginagawa ko, kaysa maghulog sila ng tipi-pisong 100 or any coins, medyo mahirap na nasa part ni customer, binibigyan na lang namin sila ng voucher. So sa voucher ko, meron ako mga nakahandang 300, 150. So yun, may tauhan ako. Panatag naman din kasi ako kasi ini-inventory ko nga yung mga voucher codes ko. So ang hindi niya lang alam kasi may ginawa din kasi siyang kalokohan. Kinuha niya yung code ng 300 which is 1 month. Nakuha niya po yun mga katek, tapos syempre nilagay niya doon sa personal niyang phone. So pag out niyan, galing niya ng duty sa amin pagkagabi, nagtaka ako kasi iisang customer, makikita ka kasi doon sa system connected, tapos naka-avail pa ng voucher na 1 month. So talagang hinanap ko sa paligid namin at guess what, kung sino yung nakita ko, yung tauhan namin. So nandun sa sulok.
Ako naman, paano ko kaya to malalaman, no? Kung sino pa talaga to. So, sinabihan ko yung asawa ko na, uy, andyan pa si, yung tauhan natin sa labas. Baka pwedeng, kasi nagdududa ako, baka siya yung nakakonect sa voucher. Sa sales namin, hindi nag-reflect yung 300 eh. So, yung asawa ko, sige, ako bahala, tatawagin ko yun. So, tinawag niya yung, yung tauhan namin. So, to make the long story short, si tauhan, napaamin din namin kasi natuklasan, chinek kasi yung MAC address ng cellphone. So, doon ko, chinek ko sa system, kung talagang sa kanya ba yung phone, kasi may unique kasi na MAC address ang mga devices po. So, yun po yung ating, yung alas natin as Piso Wi-Fi owners, na talaga masasabi natin na legit na naghulog yung customer. So, yun no, kung gusto nyo makita yon, ilang saglit lang, ipapakita ko dito sa dashboard ng ating LPB kung ano po yung sinasabi kong MAC address. So mga kaibigan, check po natin yung MAC address. For example lang, yung tauhan ko, yun na lang siguro example ko. So ito yung phone ng tauhan ko. So i-check natin kung ano yung MAC address niya. So dito makikita natin may MAC nakalagay. Ito po. Ayun. MAC address. Yung MAC address na yan. So, MAC 12533 3A9F. So, ganun lang po yung nangyari eh. So, chinek ko sa phone niya. Nilagin ko sa phone yung itong address dito sa taas. Ito po. Para pumunta siya sa portal ng ating Piso Wi-Fi. So, pagka punta doon sa portal, kinuha ko na din yung MAC address niya. And kahit dito pa lang kung naka-connect siya, makikita mo kasi yung yung 1 month na time niya. Andito po 'yun. Remaining time, may 30 days po nakalagay. So, grabeng pagtaka ko. Bakit kung saan ka ba na-connect? Bakit ganito, ganyan? Ay, hindi ko alam kuya, bakit ganyan? Para pang parang nasa teleserye kami noon. Pa siya, yung ako pa ba talaga kuya? Hindi naman ako ganyang tao. Pero anyway po, napaamin na naman namin yun siya. So, yun, sorry na lang. Syempre, mahirap na din kasi magtiwala ulit. So, aside from dito sa MAC address niya, dito pa namin chinek dito sa admin. Dito na lang po tayo sa admin kasi medyo nawala yung signal doon sa remote. Sa admin. Dito tayo nakakonect sa Vendo mismo ha. So, login lang natin yung ating admin password. Saglit lang. Tapos may tatanggalin ko pa tong GAPTCHA kasi mahirap mag-login kapag itong mga ganito. Delay po ng pag-check natin. So, ayun. Makikita din dito sa dashboard. Dito tayo. Dyan po sa parang may guhit dyan. Wait lang. Click natin po. Then, dito tayo sa users. Users. Ayan po. Users. So, click lang natin yung users. Ayun. Users. So, yung 3A9F, which is ito po yun, makikita dito yung MAC address. So, dito po natin bine-verify under sa column ng device. Ito, host name, device. Ito po yung device, host name. Then, ang ating MAC address, ito po. Yan. So, wala na po siyang credit. 0 na kasi naubos na yung time ko. So, sa scenario doon sa tauhan ko, ang ginawa kasi dito nakikita yung credits. Ang credits is nakalagay voucher tapos 300. Dito po. Wait lang. Ito dito. So, yun, dito po namin na
Kung sa Bisaya pa, diri pa namo nasakpan. Oh, ganun po. Dito namin nahuli yung tauhan namin na nagloko. So, doon sa case din ng isang customer namin, isa din sa reason kaya paiba-iba yung time, dahil doon sa device niya, for example, dito po sa more settings po, doon sa ating piso wifi, sa kanya po kasi, dito sa wifi connection ng kanyang cellphone, dito sa privacy, naka-randomize MAC siya. So, dapat change po natin ng device MAC. Yan po kasi yung isang reason, hindi nababasa nung bendo yung cellphone niya. So, once na-change ko yon, isa tong customer ha, nalagay na namin sa device MAC yung kanyang setting, di okay na, wala na siyang problema sa paghuhulog niya. And kung may cases din ng customer na talagang scammer talaga, one way po na para malaman natin is dito na naman tayo sa activity log. So, check natin yung activity log. Dito na naman tayo uli. Diyan. So, may activity log. Systems log pala. Itong dito. Yan. Click natin yan. Systems log. So, makikita dito sa system logs lahat ng mga nangyari. Oh. Sample, 1:19 PM. Ayun. Nag-login po tayo sa ating admin panel. Then, yung mga naghulog, for example, itong si A23, ito. Naghulog siya ng bali 1 peso sa ganitong oras. Ito po yung petsa at saka oras. Dito na side. Ayan. So, dito po natin matitrace kung ano po yung mga chronological order, kumbaga, ng mga nangyari sa ating bendo. So, may mga date, may mga time. So, dito lang po. Tapos, gusto nyong i-check po yung mga nakaraan. Dito po tayo sa mga pagkasunod-sunod niya. Ito, makita natin. Ayun, another MAC address. Dito na naman. So, ito yung mga customers nyo. Naghuhulog. Nag-turn off siya ng kanyang coin slot. At dito din siya. Wait lang. Ito po yung pag-insert ng coin niya. Dito sa taas. So, nag-insert siya ng 10 pesos. So, may 3 hours siya. Noong September 12. Ayan. 7:14 PM. So, gabi po nung September 12 ay nakapaghulog siya ng worth 10 pesos. So, ganun lang po mag-check po ng yung pagka-honest po ng ating customer. At saka mga katek, bonus tip ko na lang din po kapag may vendo wifi po tayo, tapos yun nga, di maiwasan may mga customer na may mga complaints sila. Mas maigi na rin po na kung pwede mag-install na din tayo ng CCTV camera. Kung gusto nyo talagang paniguro, kung talagang naghulog sila na maayos. So, may mabibili naman sa Shopee ng mga CCTV katulad po ng dito nakikita nyo. Ayan po. Mga Tapo, mga V380 po, mga ganun po na mga brand. Pwede nyo ilagay mismo doon malapit sa kung saan saklaw yung paghuhulog ng customer. Pero yun nga, medyo matrabaho na din yun. Kasi kung gusto nyo lang talaga na yun nga, maiwasan yung mga scammers ng customer. So, pwede rin yung ganong paraan. So, sana may natutunan po kayo. At kung tama pala, kung gusto nyo matutunan yung remote monitoring, gagawa na lang po ako ng separate video. Kasi nangyari ngayon hindi ko ma-access yung LPB na application. So, sa ibang video ko na lang po yon. So, ang nangyari pong kasi na video sa ngayon, kung subaybay po talaga kayo hanggang dulo, nag-connect na lang tayo direct sa ating Piso Wi-Fi Vendo gamit ang 10.0.01/admin. So, yun po kasi yung karaniwan ginagawa. So, ituturo ko na sa next video para naman kasi yun nga, kahit sa malayong lugar, mache-check po natin ating Vendo. So, yun lang and maraming salamat po.